Hello! Are you ready na ba for Christmas? Well, naglibot-libot lang naman kami sa mga iba't ibang mall sa buong Metro Manila. Siyempre, inuna namin ang Rustan. Okay, alam niyo ba na dito sa Philippines, ito yung pinakamatagal na Pasko. Sa buong mundo, we started to celebrate Christmas from October until January. October pa lang or pumasok pa yung Burma, September, October, November, we are starting to decorate our homes. Palilipasin lang natin ang All-Saints Day, pero dumarating na yung mga Christmas trees sa mga bahay natin. Nagde-decorate na tayo ng ating mga Christmas trees. Ano daw ba ang symbol ng Christmas 2020? Lumabas sa aming survey na kung titignan mo yung mga malalaking mansyon or mga bahay ng mga Pinoy ngayong 2020, although nandito tayo sa gitna ng pandemic, hindi pa rin nawawala ang spirit ng Christmas. Of course, we still have the winter animals that you see, diba? Sa Europe, that includes mga bears. Siyempre, nandyan ang mga reindeers, mga polar bears, mga owls. Okay, these are the symbol of Christmas. Okay. And of course naman ang ating mga Christmas trees at ang Christmas lights. Siyempre, mawawala ba naman si Santa Claus? Ang isang lalaki na matipuno, malaki ang katawan at nagbibigay ng regalo sa mga children. Of course, hindi mawawala ang mga toys sa Christmas. Sabi nga nila, ang Christmas daw ay panahon para sa mga kabataan. Of course naman, naglibot kami sa iba-ibang mall. Nangunguna dito ang Bonifacio Global City. Nagpasikatan sila at nagbigay ng mga napakagandang tanawin sa Bonifacio Global City Taguig. Ito yung mga nagsasayaw ng ilaw sa salyo ng iba't ibang music. Ganon din naman syempre ang kanilang mga restaurants na napuno ng mga ilaw. Pagdating ng 6 p.m., unti-unti nila itong binubuksan para umigano ng mga tao na namamasyal. Sabi nga nila, ang pinakamagandang tanawin ay nagdadivert sa ating isipan laban sa kalungkutan. Patuloy pa rin ang ating social distance. Patuloy pa rin ang ating pagtinom ng vitamins, ang healthy lifestyle, at of course, ang pag-wear ng mask at paghugas ng kamay. Sa gitna ng pandemic, kailangan natin lumaban at magpakatatag. At syempre naman, patuloy pa rin tayo magsusukat ng mga damit natin, mga luma o mga bago, para mapatunayan sa buong mundo na tayo pa rin ay may karapatang sumaya ngayong Pasko. Nilibot na rin namin ang MOA o ang Mall of Asia, ang isa sa pinakamalaking mall sa buong Asia Pacific. Ito ang Mall of Asia. Sabi nga nila, bago mo raw mabisita ang buong Mall of Asia, it will take you 3 days para isa-isahin ang mga butik nila. Okay, nagaganda ang mga ilaw at mga Christmas lights na punong-puno ng mga decorations na red. Hindi nawawala ang poinsettia, ang Christmas balls, at syempre naman ang Christmas lights sa daan. Ang symbol ng Mall of Asia ay ang white ribbon na nagsisimbola ng good health. Ganon din naman, makikita mo ang kanilang mga elephants, ang mga cartoon character. If you will see in Glorieta, somewhere in Rustan, may tinatawag silang Walk of Christmas. This is in Rustan's Makati. Napakaganda ng mga window display nila. Nandun lahat ng symbol ng Christmas na talaga namang pag dinaanan mo ay mapapalingon ka sa sobrang ganda. Napaka-colorful. Pinipilit nila na syempre naman ang dumaan ay maging masaya. Delightful ang view. Nandun lahat ng mga symbol ng Christmas. Hindi mawawala ang London Guards, ang polar bears,
ang owl or ang night owl na lumalabas tuwing winter season sa Europe. Nakakatuwang pagmasdan. Ang globe na tila ba animoy nagsasabi na sa buong mundo, Pilipinas lamang ang pinakamatagal mag-celebrate ng Christmas. Huwag po natin kalilimutan ang pagsilang ng ating dakilang nilikha, walang iba kundi si Jesus Christ. Siyempre, hindi mawawala sa hapagkainan ang Noche Buena, ang family gathering, ang walang katapusang party sa iba't ibang lugar. Siyempre, meron man tayong social distance, maaaring i-celebrate natin ito sa loob lamang. Sa loob ng ating bahay, siyempre, diretso pa rin ang ating pag-celebrate. Siyempre naman, buong mundo, sabi nga nila sa buong mundo, tayo ang pinakamarami at pinakamahabang celebration ng Christmas. Okay, so iba't iba yung disenyo, iba't iba yung kulay, iba't iba pa rin yung concept nila. Para bang sinasabi sa atin na huwag tayong masyadong malungkot dahil hindi mapipigilan ang Pasko. Sabi nga nila, "Tis the season of hope." Of course naman, hindi pa patalo ang Pinoy. Siyempre naman, kasama ko ang aking darling son. Patuloy pa rin kaming lilibot. Pag-aaralan at titingnan ang mga makabagong gadgets, ang mga wishlist sa Christmas, at ang iba't ibang lugar. Merry Christmas, everyone!